Sa bawat sulok ng May Kawayan, Bulacan, makikita natin ang mga bakas ng isang buhay na kasaysayan na punong-puno ng iba't ibang nakasanayan, ang mga pagdiriwang at iba't ibang kaugalian na pamana ng ating mga ninuno. Ang lungsod ng May Kawayan, Bulacan ay tinaguri ang Jewelry Capital of the Philippines dahil sa mga sari-saring alahas na gawa sa metal katulad ng ginto, diamante, hiyas at perlas. Nagmula ang pangalan na ito sa terminong May Kawayan na ang ibig sabihin ay isang lugar na may kawayan o bamboo. Nagpapahiwatig ito sa mga kawayang nangibabaw sa lugar na ito. May Kawayan is known for as Fine Jewelry Capital of the Philippines. At the same time, as the leather, the tanning industry here in May Kawayan, it is known for that. And then before we came to be at the jewelry capital of the fine jewelry capital of the Philippines, we are known for the mining of adobe, which is a natural resource that used to build structures like churches and houses here in the Philippines. Ngunit sa kabilang banda nito, ang mga tradisyon at alaala na itinatag ng mga ninuno ay ngayong unti-unti nang nalilimutan at nagbabago. Tila alon sa dagat, bumangon at muling bumagsak sa paglipas ng panahon. Ngayoy, hindi ba nakakapagtaka kung ano nga ba ang sanhi ng mga pagkalimot ng mga iba't ibang tradisyon na ito sa May Kawayan, Bulacan? Kaya tara at ating alamin kung ano nga ba ang mga nilalaro ng mga kabataan ngayon. Patintero, langit lupa, ice water, at saka agonis. ML, Call of Duty, at minsan Roblox, badminton, basketball, yun lang. Basketball na nagbabay. Mga COD M, Roblox, ML, sa labas ng bahay, COD, basketball, badminton, volleyball, yun lang. Hide and seek, tintero po, badminton. Sa loob ng bahay, nag-online games ako, tulad ng Roblox, ML, gano'n. Hindi ako medyo lumalabas. Roblox. Yeah. Black Roblox. Sa outside naman. Piko! Okay. Roblox sa Xbox ko. Roblox or Valorant. Squad and volleyball. Sa loob ng bahay, naglalaro ko ng online games. Like, COD M. Call of Duty Mobile. Tapos outside naman, di ako masyado so di ako nagala. Before, sumad na ako nag-gym. Pero nag-gym ako dati. And, sumasayaw. So, nilalaro ko sa loob ng bahay. I like to play online games po. Usually, ML po and Roblox. At sa labas naman po, usually pag may kasama po ako, yung madali po kasi namin kaya laruin ko. Tapos, Batay sa survey organisasyon ng statista noong 2023 na nilathala ni Christy Balita, ang mga bata sa Pilipinas, higit 77% ang gumagamit ng social media linggo-linggo ng mga bata na nasa edad 16 hanggang 17 taon. Ito ay nagpapakita kung gaano kalawak ang impluwensya ng modernisasyon hindi lang sa May Kawayan, Bulacan, kundi na rin sa buong bansa. Makikita naman din na sa 10 bata, halos 9 ang madalas ding naglalaro ng online games. Isa sa mga dahilan ng pagkabawas ng pagpapahalaga at pagtangkilik ng mga tradisyong laro sa May Kawayan, Bulacan ay ang epekto ng pandemya.
Dahil sa COVID-19, maraming bata ang napilitang manatili sa loob ng bahay at magpalipas oras sa online activities tulad ng paggamit ng gadgets, social media at mga online games. Dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa kasanayan ng mga kabataan at maraming tradisyonal na laro ang naiwan at hindi na ipinagpapatuloy. Ano may tripod, abilisan mo? May sasayawin tayo. Sige. Mama Renegade, oh. Mama Renegade, oh. Mama Renegade. Siyempre, influence na rin yan, di ba, ng mga foreigners, western countries, at hindi lang western, even yung mga Asian countries, di ba? Lalayo ko pa ba yung Korean lang eh. Di ba, South Korea particularly, di ba, napakalaki yung influensya niyan, di ba, sa culture natin. So, kaya yung mga tradition na yun, unti-unti naman talaga ang sabi nga ay mababawasan kasi kaya mga Pilipino, as you all know, iba yung colonial mentality of the Filipinos, I think yun yung isa eh. Kasi mas niyayakap na, lalo ng mga kabataan, let's face it, diba? Yung kung ano yung meron ng foreigners. Kaya yung usual na meron tayo, diba, tradisyon, kultura, yan yung unti-unting nagsasay. Totoo nga ang nakikipagsabayan na rin ang Pilipinas pagdating sa modernisasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bagamat nakakalungkot na isipin na ang siyang pinanggalingan natin ang unti-unti nang naglalaho. May nakakaalam pa ba ng mga larong tulad ng mga panghampapel, luksong baka at patintero sa mga kabataan ngayon? Ito ang mga laro noong araw na madalas na kinagigiliwan ng mga kabataan noon na siyang unti-unti na rin nalilimutan dahil na nga sa pag-uksbong ng modernisasyong panahon. Subalit, hindi naman lahat dahil may mga bata pa rin namang naglalaro nito pero hindi na ito masyadong tinatangkilik ng karamihan. Mayroon pa rin ilang kabataan na naglalaro ng mga banghang papel pero ano nga ba ito? Ang banghang papel ay isang laro kung saan ang mga bata gumagawa ng mga bangka mula sa papel at inilalagay sa mga daluyan ng tubig gaya ng ilog o kanal. Ang layunin ay makita kung aling bangka ang unang makarating sa itinakdang dulo. Ang luksong baka ay isang tradisyonal na laro na nagmula sa Bulacan. Sa laro na ito, ang isang manlalaro ay kumakatawan na baka at ang iba pang manlalaro ay tumatalon sa ibabaw nito nang hindi ito natatamaan o nahuhulog. Ang patintero ay isang laro kung saan ang mga manglalaro ay sinusubukang makatawid sa mga linya ng kalaban nang hindi nahuhuli. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ay kilala na ang Pilipinas sa kanilang alahas dahil sa mga nahukay na kagamitan at kasangkapan ng mga sinaunang Pilipino na gawa sa ginto. Ayon sa ulat, ang Pilipinas, lalo na sa lungsod ng May Kawayan, Bulacan, na itinuring ng Fine Jewelry Capital of the Philippines, ang may pinakamalaking pinag-angkatan ng mga alahas na tumataya sa halagang $13 milyong noong 1994. At sa parehong taon na din yun, ay tumaas ang lima ng alahas. Sa syudad na to, dito matatagpuan ang sentro ng pagawaan ng dekalidad na alahas na katulad nito. Ito po yan. Subalit noong 2015, batay sa sulat ng The Philippine Confederation of the Jewelers Incorporation, tayo ay nahigitan ng Thailand sa halagang 12.30 billion kumpara sa Pilipinas na nakakuha lamang ng 37.91 million sa pandaigdigang benta. Dahil ito sa pagbibigay suporta ng pamahalaan ng Thailand sa kanilang industriya ng alahasan, lalo na sa pagbigay ng mga kagamitan, takas paggawa, pagpapataw ng mga buwis
sa negosyante at pagtangkilik ng mga kanilang mga lokal na produkto sa paraan ng pagbaba ng angkat ng mga imported na produkto. Noong 1985, halos mga 2,000 ang mga manlilikha ng mga alahas sa Calvario, Saloysoy at iba pang karatig ng may kawayan. Ngunit, bilang mo na lamang ang mga gumagawa ng alahas dito sa Barangay Calvario. Or mga trabaho, although diba, nung naman ang may kawayan when it comes to jewelry making. Pero parang nalalas na rin yung mga pamilya na yun yung nagiging pangunahing kabuhayan. Diba? So, makikita na natin yan, mga ilan na lang din yung mga jewelry store or shop na meron dito. Sa barangay ng Calvario ng May Kawayan ay meron kang makikitang hilera ng mga tindahan na mga gumagawa ng alahas. At makikita mo roon na hindi sila ganun karami katulad ng dati. Unti-unti na silang naglalagas na parabang halaman na hindi nadidiligan. Bagkus, mayroon ding mga halaman na namatay na dahil hindi inalagaan. Noong unang panahon, hindi lamang ginagamit ang mga ginto na nahukay ng ating mga ninuno upang makagawa ng alahas, sapagkat may isa pang pangunahing trabaho ang mga Maykawenyos bukod sa pag-aalahas. Ito ay ang pagpapanday ng mga armas para gamiting panglaban sa mga mananakop, katulad na lamang ng sandata na ginamit ng ating bayani na si Ciriaco ang Bayaning Limot. Si Ciriaco Contreras Ibat-Batan ay ipinanganak noong 16 ng Hulyo, 1871. Anak siya ni Juan Contreras at ni Saturnina Batbata na mga residente ng barangay numero 25 na ngayon ay kilala na sa tawag na Langka. Sa kaso ni Ciriaco, siya ay dininyagan 2 araw pagkatapos ng ipinanganak dito sa simbahan ni San Francisco ng Assisi sa May Kawayan. Nombre? Ciriaco po. Ciriaco, te bautizo in nomine Patri. Actually, yan magkakaruktong yan. Hindi naman siya, wala kaming proof, pero doon namin nakikita yung pagkakatagni-tagni ng mga industries from adobe. Kasi nga, yun, dinadaras yung adobe. So, yung mga taga May Kawayan, nag-aral magpanday, para yung gagamitin nila sa pagdadaras ng adobe, dito na rin pinapanday. Then, nung nagkaroon ng panday, nung dumating yung mga Chinese, nakita nila yung skills ng mga Maykawenyo in terms of smithing o yung pagpapanday, tinuruan ngayon tayo na magpanday ng mga ginto na siya naman natin ginagamit sa paggawa ng alahas. Ginamit natin to para sa pakikipaglaban sa mga katipunero, ng pakikipaglaban ng mga katipunero. So, base nga dun sa dokumentaryo na Ciriaco ang Bayaning Limot, yung mga taga May Kawayan is nag-participate sa pakikibaka sa mga katipunan sa pamamagitan ng paggagawa ng mga gulok na dito ginawa sa May Kawayan. So yun nga yung tinatawag nating Sinang Bartolome na all throughout paglipas ng panahon wala na yung mga nagpapanday kasi yung iba nag-convert na sa paggawa ng alahas, and then yung iba naman gumagawa na lamang ng sandok. Hindi lamang ang pag-aalahas at pagpapanday ang pangunahing pangkabuhayan na nabago at lumisan dito sa May Kawayan. Sa Barangay Lungos, kung saan ang gawaan ng mga bakya ay naging tanyag sa kapanahunan ng ating mga lolo at lola. Dahil sa katibayan at madaling paggawa nito gamit lamang ang santol at tali. Ang bakya ay naimungkahi pa na maging pambansang tsinelas ng Pilipinas. Ngunit ngayon ay wala nang masyadong tumatangkilik nito tulad ng dati at napalitan na ng mga sapatos o tsinelas na yari sa goma. Malaking problema sa bakya kasi humina ang bakya dahil nga doon sa salo na gagaling China ng mga steppe na mura. Kaya humina ang bakya. Dahil sa mga makabagong teknolohiya, tulad ng mga makinarya, ang ilang mga trabaho na dati ay ginagamitan ng manual na kasanayan, ngayon, ito ay napapalitan na ng mga makina na mas madaming nagagawa sa mas mabilis na oras. Kaya naman, sobrang halaga na bigyan ng pansin at suporta ang industriya, lalo na para sa mga taga-May Kawayan, dahil ang mga trabahong ito ang mga dahilan kung bakit tayo ay nakilala. Ang
Pilipinas ay kilala bilang bansa na may pinakamatagal o pinakamahabang panahon o season ng Pasko. Mararamdaman mo na agad ang diwa ng Pasko pagtapak pa lamang ng unang araw ng Setyembre hanggang Enero, na tinatawag nating The Feast of the Three Kings. Isa sa mga hinihintay ng mga Maykawenyo ay ang Paskong Bukid o ang tinatawag na Feast of Epiphany. Ito ay ginaganap tuwing ika-4 ng Enero hanggang ika-6. Ang mga ginagawa rito ay gaya rin ng mga ginagawa natin tuwing ika-25 ng Disyembre. At ito ay tinatawag nating the birth of the Christ o kapanganakan ni Jesus. Mga kuya, nalilunod po ba magtinda? Di, malapit lang naman eh. Sige, tara na. Tara. Ay. Grabe no, ramdam na ramdam talaga natin yung simoy ng Pasko. Oo nga, ang sarap sa pakiramdam, no? Oo nga, gusto niyo mamasko? Tara. Sige, dun tayo. Ito bayo. Oo nga, ito tara, hindi tayo mamasko. Namamasko po. Maligaya po Pasko. Uy, magkano mga napamaskohan nyo? Ako kasi 50 yo. Konti lang sa akin, hindi ko alam kung magkano eh. Ikaw saan? Ito. Uy, grabe ah. 100 na. Ano, paghatian na natin to. Tara, paghatian na natin ito mga napamaskohan. Samut-saring laro, trabaho, pagdiriwang at iba pang bumubuhay noong paman sa lungsod na Maykawayan. Ngunit nakakalungkot nga talagang isipin na unti-unti na itong naglalaho ng parang dula. Sa ngayon, naglo-look forward kami sa yung Paskong Bukid. Gusto namin gumawa as part ng LGU at sa tulong ng City History Arts Culture and Tourism Council. Nag-iisip kami ng mga activities na magbubuhay dun sa tinatawag nating Paskong Bukid. Although, syempre nga hindi na lahat hindi karamihan ay hindi alam na yung Paskong Bukid. So, we are doing some marketing strategy, like sinimulan namin this year na mag-post sa social media. Although napansin namin doon na maraming nagko-comment na alam pa nila yung Paskong Bukid. So doon namin na realize na okay, hindi pa ganun kalala para makalimutan talaga literally ng mga taga-Maykawayan yung Paskong Bukid. So nag-iisip kami ng mga programs na makakatulong para buhayin ulit yung celebration ng Paskong Bukid. Dito naman sa pagpapanday, although wala na talaga, so ang ginagawa namin is tinatrace namin yung mga heirlooms na meron pa. Syempre magsisimula dyan sa pagmamahal mo sa sarili mong bayan. So syempre ang dami ngayon yung mga Korean, yung mga mas team tayo dun sa mga ganun. So syempre wala namang problema na mag-adapt tayo ng ibang culture, pero wag nating kalimutan ano yung meron tayo, kung ano yung sa atin, na gumawa tayo ng mga move. Like even me, hindi din naman ako ganun ka alam dun sa ating mga heirlooms, sa ating mga traditions. So through research, nalalaman ko, since nag-work din naman ako dito sa city government, mas nakikilala ko kung ano yung Maykawayan. So ang payo ko doon sa mga kabataan, kilalanin nyo kung ano yung Maykawayan, kasi dapat maging proud kayo, kasi yung Maykawayan hindi siya basta-basta na bayan eh. Sabi nga nila, ang Maykawayan ay una. Isa sa mga unang bayan dito sa lalawigan ng Bulacan. Napakaganda at laki ng ambag ng Maykawayan sa kasaysayan ng Pilipinas. So mahalaga yung ginampanan ng mga ninuno natin. So tayo bilang mga kabataan ay pangalagaan natin yung mga ginampanan ng mga nauna sa atin para maipasa pa natin sa mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng modernisasyon, gamitin natin yung modernization para maipasa pa natin sa mga susunod na henerasyon. Kasi di ba parang nakakalungkot na, nung bata ako, ito ganito. Tapos pag kinukwento mo na sa mga susunod, hindi na nila alam kasi hindi na nila naabutan. Saan yun? Ano yun? So mas maganda kung naikukwento mo siya na nandun pa,
at naabutan pa nila. Meron mang pagbabago, syempre part talaga yun, pero mas maganda kung makatulong tayo na mapangalagaan kung ano yung identity natin bilang isang Lukson. Ang mga posibleng solusyon upang maagapan ang pagkalimot ng iba't ibang tradisyon dito sa May Kawayan ay una sa lahat, mas kilalanin muna natin ang ating pinagmulan bago pa natin mas tangkilikin ang iba't ibang kultura sa daigdig. Dahil mas mahalaga ang ating ipagmalaki kung saan tayo lumaki. Pangalawa naman ay sa tulong ng ating eskwelahan, sana'y makahilubilo tayo sa mga aktibidad na nagpapatibay sa ating mga tradisyon. At sa pamamagitan nun, maaari na tayong makatulong upang ito ay mas lalo pa rin tangkilikin ng ibang tao. Pangatlo, ang pagpapahalaga ay pinakamahalaga dahil kapag ang mga tradisyon ay tumatak sa ating puso't isipan, ito ang isa ring instrumento upang tayo mahubog bilang isang tunay na May Kawenyo o pati na rin ang pagiging Pilipino. Siyempre magsisimula dyan sa pagmamahal mo sa sarili mong bayan. So, siyempre, ang dami ngayon yung mga Korean, yung mga mas team tayo dun sa mga ganun. So, siyempre, wala namang problema na mag-adapt tayo ng ibang culture, pero wag nating kalimutan yung ano yung meron tayo, kung ano yung sa atin. So, ang payo ko doon sa mga kabataan, kilalanin nyo kung ano yung May Kawayan, kasi dapat maging proud kayo, kasi yung May Kawayan hindi siya basta-basta na bayan eh. Sabi nga nila, ang May Kawayan ay una. Ilan lamang ang mga ito sa mga tradisyong nakasanayan ng mga taga May Kawayan. Pagtatahi, pangingisda at pagtatanim ay kabilang na rin sa mga ilang unti-unti nang nababawasan sa ating mundo. Ngayon natapos na nating masilayan ang iba't ibang uri ng tradisyon dito sa May Kawayan. Sana makatulong itong dokumentaryong ito upang mamulat ang ating isipan at gumawa na rin ng aksyon para sa ating mga tradisyon. Sa gitna ng modernisasyong panahon, sana gamitin natin ang mga makabagong teknolohiya upang isulong ang iba't iba nating tradisyon. Para naman sa mga kabataan na katulad namin, kailangan nating buhayin muli ang mga ito. Dahil sa mga susunod na panahon, tayo rin ang siya namang magpapamana sa mga susunod na henerasyon. Muli, ako si Claire Ashley Stocapio. Ako naman po si Jillian Lazaro. Ako naman po si Justin Leone Baybay. Sama-sama nating itaguyod at pahalagahan ang ating tradisyon upang ito ay di tuluyang lumipas at malimot.